OKM Racing. Shock absorbers ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin suyurin itong parte ng motor na responsable sa ride and handling natin, konting kaalaman. Alam nyo ba na ang suspension sa likod ay lumabas lang noong pagkatapos ng World War II? Puro front suspension lang before that, although may mga exceptions, gaya ng ASL motorcycles which had both front and rear pneumatic suspension. Noong 1930 naman, ang brand na Indian ay may single with a swing arm suspended from a leaf spring. On that same year, Pope Motorcycles meron din silang plunger suspension which were each suspended by a coil spring. Noong 70s at 80s, medyo nagkaroon na ng aha moment ang mga engineers at maganda na ang talon at performance ng mga shock absorbers. Mas maganda na ang dampening and wheel travel. Of course, the single shock design or monoshock became the sought-after choice dahil sa advantages due to its versatility kung saan ito pwedeng ilagay sa motor in line with the advancements in chassis design. Ang feature natin ngayon sa Makina Stuff is from OKM Racing. Isa ito sa mga brands na pinasok at dinevelop ng Santal Corporation, isang company na siya ring nagpasok ng Okimura, APC Tires, BKK Alloy Rims, NCY, Osram, Yaguso, Philips Lights, Apple Gaskets, Union Rim, YSW, Saks, NPR, and FCC Top. So as you can see, ang Suntal po ay lunon sa pagpasok ng mga produktong hindi basta-basta. These are brands that made an impression and andyan pa rin sila hanggang ngayon. OKM Racing Shock Absorbers, gawa po ito ng latest CNC technology, CNC or Computer Numerical Control. Basically, machining tool po siya na automated. Pag CNC and programmable, mas mataas ang quality control and consistency ng product over manual machining. Of course, nitrogen ang gamit dito which is better for dampening, mas responsive ang nitrogen and it will give a better riding experience. Anodized din ang mga OKM shocks kaya mas resistant ito sa elements, especially sa Pinas where we have harsh sunlight dahil malapit tayo sa equator. Mas naglalast yung kulay. Okay, para sa mga nagtataka kung anong silbi nito, here's a nice visualization of what happens with shocks na may canister. So yung nakikita nyong liquid dito, that will represent the air. So mangyayari dyan, when I pull it, you can see the air here magko-compress. Pag meron tayong lubak, papasok na yung shock. So air travels from here to here at para siyang magkukutsyon at tutulong sa pag-absorb ng ating shock. Pag tataas po ito naman ang bababa. Bababa ko naman siya, panoorin nyo ito naman yung tataas. Tumutulong siya sa pag-absorb ng shock, kaya nga shock absorber. Kasi may mga iba, nanluloko, pag tinignan mo yung nandito, pag tinignan mo yung nandyan, wala palang silbi ito, puro forma lang. So now you know, that's what's happening inside. This goes up, this part goes down. As you see, walang lumulusot na hangin dito sa ilalim. Pag kinompress, may palag siya. So nangyari, tutulak yung hangin dito, lalabas yung hangin dito, pag tutulak siyang pababa. Tapos pagbabalik siya sa dati, yon. So there, that's what's happening. Ay, ako nga pala si Roel Losito, Sales Executive handling Calabarzon and Mimaropa. So, ang brand na OKM has been a staple in the small displacement bike category. Pero ano ba yung kwento behind OKM? Actually sir, ang OKM was established last 2015 basically to cater dun sa riders yung naghahanap ng mga premium accessories and parts. Pero originally, na-derive si OKM sa Okimura products. Segmented sila. Si Okimura caters to the affordable range and then si OKM naman sa mga high-end. So ang initial product na nirelease namin is yung mga shifter. Saan siya gawa? Where is OKM manufactured? OKM sir was manufactured sa China. But OKM is a local brand, correct? Yes sir. Naisip ng management kung magkikarry lang kami ng product galing sa ibang bansa and then i-market namin dito, maapektuhan yung mission namin na to provide yung quality product with a reasonable price. So ang ginawa namin, nag-OEM order na lang kami sa factory sa China and then binigay namin lahat ng specs na kailangan namin. I think yun yung importante. Disenyo nyo, yung gusto ninyo, naintindihan nyo yung merkado ng Pinas, nagpagawa kayo ng produkto na para sa atin. So pagka internationally marketed siya, meron siyang added cost eh. So kung locally marketed siya, mabibigay natin yung presyong gusto ng masa. Tama. What else is in the lineup? As of right now po, okay, I'm rear cushion. This one sir, ito po, for
Mio Aerox. Uy, ganda. So how does that stack up naman tungkol sa stock natin? I mean, ano may offer naman yung performance? Kung makikita natin, meron siyang canister. Minsan yung bibili tayo sa labas, yung canister wala namang function. Ano lang, more on decoration. Sa atin po, functional. I have seen in one of those videos, binuksan nila, wala naman. Ito functional. Meron talaga siyang nitrogen gas sa loob na functional yung rebound damping adjustment at saka yung compression adjustment. So it's fully adjustable? Yes, sir. That's good to know. And how much, ano naman price range nila? Sa labas, nabibili mo siya at around mga 5,000 to 6,000 pesos. You get what you pay for. Sometimes, ang daming gusto mag-setup sa nagtitipid. Alam mo, nakabili ako sa Caloocan. Siguro mga 600 lang ata yung shocks. Sama. Grabe yung play niya. It was not safe. Yung likod ko parang kumikembot na and all of that. And then pag nakasubok ka na ng matino, gastos tayo. Mga 5,000 and up. Iba na. Diba? So, available nationwide. OKM is Yes, sir. everywhere. From Okay. Luzon, Visayas, and Mindanao, makakakita kayo ng OKM sa mga suki ninyong motorcycle shop. What does the warranty look like for you guys? Minsan lang nila nabili. Let's say may encounter silang problem. Siguro explain lang nila kung paano nila na-encounter yun na kung hindi naman nila talaga sinasadya or pwede naman tayong mag-hook up dun sa dealer dun sa area nila. Kung ano yung pwedeng arrangement. So, bakit good idea mag-upgrade? Simple lang ang sagot. Because it's better. Kumpara sa stock, oo naman. Remember, mga manufacturers ng mga motorsiklo puro outsource din ang mga iba-ibang piyesa nila like shocks and lights, pegs and upholstery, etc. Nagpapagawa din sila sa mga experts ng mga piyesa na yon. Meron silang mga OEM parts. So what are the reasons kung bakit mas okay to sa stock? Well, for one, OKM uses high-pressure nitrogen gas. Yung piston rod diameter is bigger than stock. Meron tayong adjustable spring preload, adjustable compression, and adjustable rebound damping. As you can see, pound for pound, mas maganda talaga siya. So matanong ninyo, bakit hindi na lang to ginawa ng mga manufacturers para pagbili ng bike, andyan na yung magandang shocks, di ba? The reason behind that, tataas ang presyo ng bike. Sa mga outsourced parts ng motor, mga manufacturers will need to take into account yung cost ng pag-acquire ng pyesa from logistics to branding to long-term deals, marketing, etc. As opposed to aftermarket, rekta ka na sa distributor or dealer mismo. Plus, you have more leeway or legroom to get what you really want. Mas mabibili mo yung klase ng suspension na babagay sa riding style mo. Sunod sa gulong, sa totoo lang para sa akin, suspension ang pwede at practically upgrade. Hindi po tambucho. In fact, tambucho nang ihuhuli ko. Okay, game. Giveaway time. Mamimigay tayo ng isang rear shock with tank. Kung ikaw ay may Click 125i, Click 150i, New Beat FI, SkyDrive Raider 150, Mio Sporty, Mio i125, NMAX 150 Gen 1, or Sniper 150 MXI, pwede kang sumali dito. First, like and follow the OKM Racing FB page. Then, like this video. Share this video with the hashtags OKM Racing, sarap magmotor, sarap mag-upgrade. Then screenshot that share and put it in the comments below. Good luck, ride safe, stay healthy. Ito po si Zach from Makina Stuff. Ciao!